Next is situation 4. Refer to the figure below. A bin holds 3 cylinders, each weighing 1,500 Newton. The diameter of each cylinder is 700 mm. Assume frictionless surfaces. Frictionless daw. So, yung each na cylinder daw is 1,500 Newton yung bigat, yung weight niya. Yan. And, ang mga diameter nila is pare-parehas, 700 mm. Yan. So, binigay yung figure dito. And yung ating mga diameter ng bin, which is sakto lang din, 700 plus 7, kasi dalawang diameter, 1,400 mm. And number 10, which of the following gives the force at point A, 11, at point D, and number 12 is at point G. So, at point D, A, and G. Yan. So, ang unang style ko dito, ang ginagawa ko is, kino-connect ko yung center nilang tatlong cylinder. Symmetrical sila base dun sa pagka-describe and base sa figure. So, ang ginagawa ko is center to center, kino-connect ko yan para makabuo tayo ng angle. Yan. Kasi yung reaction natin dito, pag in-expose natin itong bilog na to, yung reaction natin ng A is inclined, medyo hindi tagilid, hindi kagaya nitong perpendicular. Yan. So, magagamit natin yung angle. Kaya kukunin natin yung angle. So, kunin natin to, triangle, yung dimension ng triangle. Ito is radius, di ba? Kalahati ng 700. Yan. Ito, radius. Tapos ito, kalahati din ng 700 radius. So, sa madaling salita, 700 mm. 700 mm kasi radius plus radius, diameter lang din. Parehas din dito. Yan. Radius. Radius. Yan. So, hindi nakakaalam sa circle. Yan, ito is radius. Yung kalahati. Pag buo, yan, diameter. So, kunin natin tong angle. Paano natin makuha? Tingin tayo, hatiin natin to. Yan. Gawin natin siyang right triangle. So, ito is, kalahati ng 700 is 350. Ito. Yan. 350. And ito is 700 mm. So, ang available dito is yung hypotenuse at adjacent. Hypotenuse at adjacent. So, kayan. Hypotenuse, adjacent. Makukuha natin yung angle. Inverse cosine lang tayo. Arc cosine. Yan. Pindutin lang natin yung shift and yung cosine dun sa ating calculator. Gamit ko nga pala is Canon FSGA 789 SGA. Yan. Canon. So, press lang natin yung cosine, shift cosine, lalabas to. 350 adjacent ka. Adjacent hypotenuse 60 degrees. So, 60 degrees yung angle natin. So, expose na natin tong hinahanap is force at point A ito. Expose lang natin, ano natin to, i-isolate yung isang cylinder which is damay yung point A and point B. Yan. So, yan. At may weight siya ng 15 newtons. And ang ginawa natin, ito yung purpose nung meron tayong angle na kinuha. Kasi ito yung reaction niya or yung force A. Meron niyang component. Pag sinabing component, yun yung X and Y niya. Yan. Ito. So, yung component na ito is sin theta. Tandaan nyo na lang, kapag wala sa kanya yung angle, sin. Kapag nasa kanya yung angle, cosine, theta. Magtatanong kayo, bakit ito nakuha ang FA cosine theta, FA sin theta? Ganito kasi yan. Gawin natin, Pythagorean lang. Tapos katawa lang gamitin natin. Gawin natin siyang triangle. Ito yung opposite. Diyan, ilagay mo dyan. Cosine. Makukuha mo na siya na FA sin theta, FA cosine theta. So, pag board exam naman, na-atake ko, tinatandaan ko na lang na
theta. Pag yung theta, nasa kanya yung component, siya yung cosine. Kapag hindi naman sa kanya yung component, siya yung sine theta. Kung gusto nyo ma-prove, pakita natin. Diba, FA sine theta. Yan. Dito tayo sa medyo taas. Ito. Yan, ito. Ginawa kong triangle, ah. Ito parang ito. Which is to. Nilagay ko lang dito sa opposite ng right triangle. Para magets nyo talaga. So, FA to. Diba, ito yung reaction niya. Itong hypotenuse, FA yan. So, para makuha natin yung component, kung bakit naging FA sin theta. So, para makuha natin tong component na to is opposite to opposite. Ito adjacent. Yan. Para maging, dito muna tayo. Para maging FA sin theta yan. Paano? So, yung opposite ang hanapin natin. So, opposite, adjacent. Ang given natin is opposite sa kayong hypotenuse. Opposite hypotenuse. So, di ba? So, sin theta equals, so, opposite. And yung FA. Kasi yun siya yung hypotenuse, yung FA natin. So, opposite sin theta, FA. So, kung gusto natin yung makuha natin tong opposite, yan. I-transpose lang natin. Opposite is equals to FA sin theta. So, same, di ba? Kung titingnan nyo, ito, FA sin theta, yan. Ayun. Yun lang din yung prove natin para FA sin theta. Tapos, ito naman, FA cosine theta. Ganun lang din. So, kunin din natin. Ito. Diba ito yan? Ito. Yan. Burahin na muna natin to. Yan. Focus tayo sa kulay pink. Yan. Ito. Ito naman yan. Yung FA cosine theta. So, paano yung makuha? Ang available naman natin is yung angle. Kasi may angle tayo. FA. Ibabase natin dito sa available yung FA saka yung angle. So, ang available natin is adjacent, yung adjacent ang kukunin natin which is FA cosine theta, magiging FA cosine theta. Yan, ito. So, adjacent, tapos hypotenuse. Yan. Adjacent hypotenuse ka naman yan, ka. So, cosine theta equals to yung ka, adjacent over hypotenuse. Yung FA, di ba, hypotenuse, ka. So, kukunin natin tong adjacent, itong component. So, yan. Adjacent equals to FA cosine theta. So, same. Diba? Ito. Dito. So, yan yung component. So, as a atake sa board exam natin, ang ginagawa ko na lang dyan, kapag wala sa kanya yung angle, sin theta. Kapag nasa kanya yung angle, FA cosine theta. Ganun lang din naman yun. So, mas pinabilis lang. So, yan. Meron tayong degrees. So, back to tayo para makuha yung FA. Summation forces vertical tayo. Ito palang dalawa symmetric. Ito, di ba? Parehas naman yung mga diameter ng cylinder natin. So, pati yung mga weight. So, pag kinat natin to, itong FB, itong point A and point B, same lang yan. So, summation forces vertical tayo. Down is positive 1,500 minus kasi pataas tong dalawa. So, symmetrical yan. So, parehas lang yan. Dalawa yung value niyan. So, 2FA, kaya kung ginawan 2, kasi dalawa sila. 2FA sin 60 equals 0. Pwede rin FB. Same lang din naman equal sila. FA is equals to FB. Yan. So, 866.025 newtons. Letter B. Number 11, which of the following gives the reaction at point D? Dahil nagbibigay ng reaction at point D. So, nakuha natin to FA 866.025 newtons. Ito. So, hanapin natin saan yung D. Nandito, sa isang cylinder. So, cut lang, isolate lang natin ulit to. Yan. So, meron naman tayong reaction at A. So, hindi na tayo problema sa 2 anodes. Kasi meron tayong RA. RA, kasi wala namang binago sa given. Yun lang din ang tanong niya sa number 11. So, yan. Ito yung reaction. RA
866.025. Lagyan na natin ulit ng component. Ganyan. Yan, component. Pwede din naman ganito. Yan. Kung ganyan ka mag-drawing. Tas, yan. Same lang yan. 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 Ito dito, din ang angle niya. Dito naman ang angle niyan. Kasi yung sabi ko nga dun sa unang video, yan, angle. Tapos pag may angle, gano'n. Tapos pag ganito naman, yan o, kasi same angle. Yan. So, ganun din. Pwede mo yan ganyan. Pero ganito yung ginawa ko. Components niya is ganyan. So, summation forces horizontal lang tayo. Kuha na natin yung RD. Kasi meron tayong value ng RA. So, ito is RO cosine. Nasa kanyang angle. So, yung RA is FA lang din yan. So, yan. Summation forces horizontal. Papunta sa right is positive. RD negative o minus 866.025 ito. Kasi pasabat siya. Equal 0. Shift solve mo. RD is equals to 433.013 newtons. Diba? Ang dali. And number 12, which of the following gives the reaction at point G? Yan. Ito naman yung hinahanap. So, dalawang approach dito. Pwedeng approach. Pwede ka din naman mag-isolate nito. And meron dyan reaction. Reaction B. So, yung reaction B is equals to reaction A. May value tayo ng reaction B. So, meron yan dyan. Yan, may angle yan dyan. Ito 0. Kasi wala naman dyan. Force equal lang naman sila. So, magiging 0 yan. So, yan. Pag kinat mo yan, tapos pwede ka rin mag-summation forces vertical kasi yung G ang hinahanap. Same lang yun. Pero, ang ginawa ko dito is titingin ako sa whole figure. Yan. So, titingnan natin. Meron siyang mga weight. Tig-isa, di ba? 1,500 Newton yan. Tapos ito, dalawa. So, symmetrical. Tulad ng sabi ko, ito is equals lang yan. RF is equals to RG. So, summation forces vertical. Yung pababa is positive. So, tatlong 1,500. Tatlong pababa. As a whole figure, yan. Minus dalawang RG. Yung RG is equals to RF lang din. Equals 0. Shift solve is 2,250 newtons yung sagot. And that's all.